Greetings mga kababayan. Harino nga sa mga oras na ito, sama kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Roel Yuwang ng Batas Pinoy, ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pag-usapan po ngayon, no, may kinalaman again, no, doon sa isang anak, no, ano bang karapatan ng isang anak, no, isang panganay na anak na ah, habang ang kanilang magulang ay nabubuhay pa at hanggang sa pumanaw 'no, ay siya daw yung nagbabayad ng amilyar ano, doon sa lupa. Eh, ngayon wala ng magulang nila, ay nagtatanong, kung puwede ba, may karapatan ba siya na sa kanya na lang ipangalan yung titulo ng lupa, 'no? Yun po ang ating bibigyan ng daan 'no, sa episode nito. Pero bago po nun, kung kayo baguhan pa lang at hindi pa kayo napag-follow o nakapag-subscribe po sa ating channel, ay if you find our videos interesting, informative, no, at nakakatulong, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, isang follow, at share and like po. So pakiclick po ang mga shares and like buttons po natin sa inyong mga screens, no? And of course, yung notification bell. Sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So, okay, let's now proceed dito sa ating discussion. Hmm. Ito po yung may kinalaman, no? Sa sulat po sa atin ni Mirage Channel. Yun po ang kanyang username. And let me read to you the letter. Sabi niya, "Hello, attorney. Tanong ko lang po about sa lupa namin. Wala na po ang mga magulang ko. Ako po ay panganay. At ako po ang nagbabayad ng amilyar kahit po nung buhay pa ang tatay ko. Ako din po ang nagbabayad. May karapatan po ba ako na ilipat sa pangalan ko yung hawak ko ah, na nakapagpatayo na ng bahay din po ang dalawang kapatid ko nakatira. Wait ko po ang inyong sagot." So pagkaintindi ko rito, okay, yung lupang iyan 'no, ay may pagmay-ari ng kanyang magulang na pumanaw na, and during the time na buhay pa magulang niya, siya daw po ang nagbabayad ng amilyar 'no, dahil siya'y panganay. So for those who are not familiar kung ano ibig sabihin ng amilyar, this refer to the property tax po, because tandaan po natin 'pag ang tao po 'no ay nagmamay-ari ng lupa 'no at may improvements do'n sa lupa, ay obligado po 'yan na magbayad po ng property tax o real property tax o real estate tax 'no. Marami pong tawag version diyan 'no, property tax, real estate property tax 'no, o amilyar 'no, or buhis yung iba ang tawag po diyan, buwis do'n sa lupa. So, obligasyon po 'yan ng may-ari. So, ito naman ngayon, namayapa na si magulang nila, yung panganay 'no, ang sumulat sa atin siya ang nagbabayad ng amilyar. So, makatarungan ba o may karapatan ba siya na sa kanya na lang ipangalan, at considering na yung iba niyang kapatid ay nagpatayo na ng bahay doon sa lupa na kanyang binabayaran na amilyar. So, yun ang pagkaintindi ko 'no, sa sulat po niya sa atin. In the first place 'no, while totoo yun na kayo ang nagbabayad 'no, ng amilyar, but hindi ito magiging license mo na o magbibigay sa'yo ng right 'no, para hakuin na lang, kunin na lang yung property 'no, at the expense of your siblings 'no. Dahil ikaw ang panganay, ikaw yung nagbabayad ng amilyar. Wala po sa batas po 'yan. If at all, tulad nating sinasabi kasi marami na pong katanungan ang nasagot po natin 'no, tungkol sa usaping ito. Lagi natin sinasabi, kung kayo nga ang nagbabayad ng amilyar o hindi lang 'yun, maaaring do'n sa mga maintenance ng lugar 'no, kayo ang nagpa-repair halimbawa, kung may bahay do'n pina-repair ninyo ano, pinaayos po ninyo, binigyan niyo nilagyan po ninyo ng fence yung property.
So that is an act of preservation or maintenance of that property. Now, ano bang karapatan mo? Because remember, hindi lang ikaw ang tagapagmana. Ang tagapagmana o compulsory heirs ng magulang mong namayapa na ay yung inyong ikaw at saka mga kapatid mo. So dahil ang tulad na sinasabi natin, ang mga compulsory heirs ay hindi po pwedeng pagkaitan po ng mana yan. Tulad ng sinasabi natin, because our legitimate o yung ating tinatawag na inheritance or mana ay protektado po ng batas po yan in favor of the compulsory heirs. So, hindi po pwedeng pagkaitan. So, in this particular case, dahil kayo ang nagbabayad ng buwis o amilyar, ay hindi po ito nagbibigay sa inyo ng karapatan na angkinin na lang yung property. If at all, ang karapatan lang ninyo ay humingi kayo ng reimbursement, no? Doon sa inyong kapatid, no? Equal sharing kayo doon sa ginawa mong pagbayad ng amilyar at saka sa gastos mo kung may ginastos ka doon sa preservation and maintenance of the common property. Yun ang inyong karapatan. But to say na dahil kayo ang nagbabayad o kayo yung panganay, ay hindi po pwede na angkinin yan. Lalo na, medyo complication na may nagpatayo na ng bahay dyan yung kapatid mo. So, komplikado po yan. So, lalong komplikado because may bahay na sila doon. So, ang gagawin yung magkapatid, no, na kung hindi pa nagkaroon ng settlement of estate ang inyong ng estate ng magulang ninyo sa mga naiwang ari-arian, abay mag-usap kayo. Ang sundin ninyo yung prinsipyo ng batas, no? Which is pro rata, equal sharing yung mga compulsory heirs. Ngayon, merong kapatid kayo nagpatayo ng bahay doon sa nakatira. Well, pag-usapan nyo kung paano ito hati-hatiin na na yung nakaposisyon na sa bahay ay maaari yun ay maging parte niya doon sa mana ninyo, no? At kung hindi kayo magkakasundo, ay yun ang napakahirap po niyan. Sa korte po, ang hatungan ninyo ay madugo po sa korte. Magastos, mabala, masyadong emotional dyan. Sa halip na magkasundo ang magkakapatid, pag naping na po sa korte po niyan, lalo mag-iinit, mag-aalab po ang hindi pagkakaunawaan. So hanggat maaari, iwasan ninyo yan, mag-usap kayo ng mahinahon kung paano ninyo mahati-hati yung property. Now, hindi naman po ibig sabihin na pro rata talagang equal talaga sharing hanggang sa 1 inch no, o 1 meter po ng lupa, no? Because siyempre, hindi naman po practical na halimbawa maghati talaga na equal talaga literally na lalo pa kung may tatamang bahay. So pag-usapan po ninyo 'yon. So yung iba maaring may bahay na tatamaan doon, di siyempre maaring lalaki yung kanyang kukunin. O, di ba? So paano ngayon 'yan? So mag-usap kayo, either yung nakakuha ng malaki bayaran kayo, okay? O yung isa naman na bawasan yung kanya ay dapat bayaran din. O siya nakakuha ng malamang ng ilang square meters, dapat bayaran din. So pag-usapan ninyo, and then pag magkaroon na kayo ng settlement of estate, ay may dapat meron kayong project of partition para bawat isa sa inyong magkakapatid ay meron kayong sariling lote. So, in order to do that, mag-hire po kayo ng geodetic engineer, magkaroon ng subdivision and lot plan ang bawat isa sa inyo so that bawat isa later on ay magkaroon ng sariling titulo ng lupa or tax declaration certificate. You can just imagine yung gulo dyan kung hindi pa nyo mahati-hati yung lugar na yan, yung lupang minana. Kung halimbawa may gusto magpatayo ng bahay, katulad niya may bahay na, sabi nung isa, hindi akin yung portion na yan. Paano na? O kaya may isang kapatid kayo, gusto niyang ibenta yung kanya o gustong i-develop yung kanyang share. O alin doon ang kanyang i-develop kasi hindi pa kayo nagkaroon ng partition. Dapat yun ay magkaroon nga kayo ng partition. And then here also another issue. Ayun nga na pagbayad ng amilyar ay hindi na kayo nakakasundo, ikaw lang ang nag-shoulder. So it follows na either yung mga kapatid mo ay wala silang kakayahan na magbayad ng amilyar. Okay? So paano ngayon yan? Siyempre po, pag ganyang bago ninyong mahati-hati dyan, ay meron pong obligasyon ang bawat isa
yung estate ng inyong magulang na bayaran po yung estate tax. Okay? Pag hindi po bayad ang estate tax, hindi bayad ang documentary stamp tax, no? At walang compliance dun sa publication requirements in the settlement of the estate for 3 consecutive weeks doon sa newspaper of general circulation, ay hindi po kayo mabibigyan ng e-car o electronic certificate authorizing registration ng BIR. Na ito po'y kakailanganin ninyo upang palitan, iparegister po ang inyong settlement of estates sa Register of Deeds, makancel ang lumang titulo kung titulado yan, or kung yung tax declaration certificate doon sa assessor's office, at makancel yun at mabigyan ng panibagong tax declaration certificate o titulo, no? Na nakapangalan na sa mga heirs na tagapagmana. So, I hope na nabigyan natin ng katugunan, no? Ang sulat po sa atin ni Mira Chanel. Okay. So, sa mga kakapasok pa lang, no? Kung if you find our videos interesting and informative, at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, no? Nakapag-follow sa ating YouTube at saka sa ating Facebook account po natin, can I ask a favor, no? Kung if you find our videos interesting, informative, paki-click po ang subscribe and share and like po, no? Pag sa ganun, mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at mas marami po tayong ma-reach out ng mga kababayan natin. And they could be your friends, your neighbors, your relatives, your acquaintances, upang sila din ay may matutunan sila at may mapulot sila, no? At makinabang din sila sa ating mga pinag-usapan. Because for all you know, yung pinag-usapan po natin dito, one way or the other, pagdating ng araw, ay ito po ay magiging handy reference tool nila as a materials na meron palang ganitong batas, meron palang ganitong remedies na maaring gawin ng isang tao. Alright? So hanggang dito na muna tayo, and I hope to see you again in the next video po natin. Till then, bye-bye.